Tumulong rin ang Philippine Coast Guard sa pag-rescue sa mga residenteng apektado ng Bagyong Nando. Para sa update, makakasama po natin si PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, ma'am. Yes, good morning po. Sa lahat po na nakikinig at sumusuporta po sa ating programa. Alright, ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, may datos po ba kayo kung ilan lahat yung na-rescue ng Philippine Coast Guard? Yes, sa banda pong northeastern Luzon, yun po yung Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora. So we have a total of 13,112 individuals evacuated and 4,402 families. And sa area naman ng northwestern Luzon ay meron po tayo na itala na 1,348 evacuated individuals and 451 families. Well, nakikipag-coordinate po sa inyo yung LGU bago nyo po ito gawin or tumulong sa mga kababayan natin. Tama po ba? Tama po yan. We are in close partnership not only with the local government unit pero kasama na rin po yung NDRRMC. So lahat po ng ating mga operations ay coordinated po sa ating lokal na pamahalaan po. Well, ma'am, saan lugar po yung pinaka tinututukan ngayong araw na ito dahil palabas na po itong Super Typhoon Nando? As of the moment, may mga naitala pa rin po tayong search and rescue operation sa may bandang Ilocos Sur dahil sa pagtaas po ng tubig. Pero ang kagandahan na po talaga ngayon ay halos nagkaroon po tayo ng preemptive evacuation. So naiwasan po talaga natin yung sinasabi mga casualties o yung mas malalang mga search and rescue efforts po natin. So nung nabigyan po tayo ng advisory na posibleng ito ay maging super typhoon, with coordination po sa ating LGU ay nag-conduct na po tayo kaagad na preemptive evacuation. Kaya nung dumating na po itong bagyo, ang ginawa na lang po natin is more of relief distribution po doon sa mga na-evacuate po natin ng mga individuals and families po. Mm-hmm. Well, ma'am, ang Super Typhoon Nando ay paalis na ngayong araw. Ngunit, sinabi po ng Pag-asa na may paparating pang low pressure area na magiging bagyo pag pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ano po ang plano ng PCG dito? We have the same plans po, katulad po nangyari sa Nando. Nagbigay naman po ng direktiba ang ating commandant na si Admiral Gavan na hanggang ngayon po ay naka-red alert status pa rin po ang buong Philippine Coast Guard. 24/7 po naka-standby at naka-activate ang lahat po ng ating mga deployable response group. So etong DRG na ito ay may kasama po tayo mga rescue swimmers and mga medical personnel. At bukod po sa DRG po natin ay naka-standby na rin po ang lahat ng ating mga air assets, floating assets, kasama po yung mga radio equipment. And of course, in close coordination with the local barangays and yung DRRM, nagkakandak na rin po tayo ng mga information awareness, again, pagpapaalala po sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa mga malalapit po sa dagat o yung mga coastal areas po, na sumunod po tayo sa mga abiso ng ating pamahalan at mag-conduct na po kaagad ng evacuation. Kasi mas mahirap po, kung kailan po kasagsagan ng ating bagyo, ay nagkakandak po tayo ng search and rescue. So mas maganda po na makinig po tayo sa mga abiso po para maiwasan po yung mga insidente. Ma'am, marami pong na-cancel na biyahe, lalo na po sa karagatan, pero ngayon pong medyo bumubuti na yung lagay ng panahon sa ibang areas ng ating bansa. Meron na po bang kayong panawagan or abiso na pwede nang bumiyahe yung mga sasakyang pandagat? Yes, yung nauna po yung suspension or stranded sa area po ng Batangas ay na-list na rin po kasama yung Northern Quezon. But definitely sa area po ng Northeastern Luzon at Northwestern Luzon ay nakasuspend pa rin po ang lahat ng ating paglalayag. At as of the moment, wala naman po tayo na italang mga stranded passengers na or stranded vessels. So yun lang po ang ating tinitingnan, yung mga barko at saka mga motor bangka na nag-take shelter. So again, ang kagandahan po nito is mas mataas po ang safety awareness ng ating mga stakeholders, particularly at mga vessel and motor bangka owners, na kung mataas na po yung alon o hindi po maganda ang lagay ng dagat, ay sila po mismo ang nagbabanggit sa Philippine Coast Guard na hindi po sila maglalayag. Okay, ma'am, bilang panghuli ang inyo pong mensahe at panawagan sa ating mga kababayan. Yes po, kami lang pong mensahe again, sa ganito po hindi po magandang panahon ay palagi po tayo makinig sa mga balita. And then sundin po lahat yung abiso ng ating pamahalaan. And if I could just give the cell phone number na lang po, yung contact number, para in case na meron po tayong
assistance, ay pwede po tayo makapagbigay po ng assistance. So at 0966-217-9610 at 0927-560-7729. Well, maraming salamat po, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab.